Nagsimula ang pelikula sa isang babaeng magsasaka na nagngangalang Mai. Dahil hindi pa panahon ng ani at kailangan niya ng dagdag na kita, nagtrabaho muna siya bilang isang debt collector. Dito nabunyag na dati siyang miyembro ng isang gang noong kanyang kabataan, ngunit iniwan niya ang buhay na yon pagkatapos ipanganak ang kanyang anak na babae na si Maymay. Ngayon, gamit ang tapang at lakas ng loob na nabuo niya mula sa kanyang nakaraan, pinasok niya ang mahirap at delikadong trabaho. Noong una, tila manageable lang ang lahat, ngunit sa lalong madaling panahon, na-realize niya na ang trabaho ay malayo sa simple. Mabilis na naging magulo at mapanganib ang mga bagay-bagay, dahilan para magtanong si Mai kung tama ba ang pinasok niya. Matapos ibigay ang perang nakolekta sa nagpapautang, binayaran siya nito ng mas mababa sa napagkasundoan na sweldo dahil nabigo siyang singilin ang mga taong humabol sa kanya kanina. Gamit ang pera na kanyang natanggap, agad na nagtungo si Mai sa palengke para bumili ng pagkain para sa kanilang tanghalian. Sa panahong yun, nilait siya ng mga nagtitinda, dahil nagtataka sila kung paano siya nagkaroon ng ganoong pera para makabili ng karne. Gayunpaman, hindi na niya ito pinatulan at nagpasyang puntahan na lang si Maymay, na nagkataong binubuli ng kanyang mga kaklase dahil sa kadahilanang nakatira lang sila sa isang maliit na barong-barong sa squatter area. Kahit na bata pa siya at iniwan na sila ng kanyang ama, nanatiling positibo si Maymay. Ipinangako niya sa kanyang sarili na mag-aaral siyang mabuti para matakasan nila ang mahirap na buhay. Ngunit isang umaga, biglang nagbago ang kanilang simple at payapang pamumuhay. Habang nasa palengke sina Mai at Maymay, gumala si Maymay malapit sa ilog at sa sandaling yun, biglang may kumuha sa kanya. Narinig ni Mai ang kanyang mga pagsigaw at nakita niya ang mga misteryosong individual na dinudukot ang kanyang anak. Lingid sa kaalaman ni Mai, marami pala sa kanila ang nagkalat sa palengke, na humarang sa kanya na mailigtas si Maymay. Isa-isang lumitaw ang mga lalaki, na tila kinontrata sa patuloy na pagdukot sa kanyang anak. Sinubukan niyang lumaban at madaling napatumba ang bawat isa sa kanila, ngunit sa bawat segundong lumilipas, nakakalayo na sila, at patuloy siyang hinaharangan ng iba pang miyembro ng misteryosong grupo. Sa huli, matagumpay silang nakasakay sa bangka, kaya buong tapang na tumalon si Mai sa ilog upang subukang pigilan sila. Sa kasamaang palad, napilitan siyang bumitaw sa bangka nang atakihin siya ng isa sa mga lalaki. Sa kabila nito, hindi pa rin sumuko si Mai. Nagmamadali siyang sumakay sa isang motorsiklo sa gilid ng kalsada at ipinagpatuloy ang pagtugis, kung saan tumanggi siyang mawala sila sa kanyang paningin. Ang umaatikabong habulan ay tumagal ng ilang minuto, ngunit walang plano si Mai kung paano niya maililigtas ang kanyang anak. Sinubukan niyang gumamit ng shortcut para hintayin sila sa dulo ng ilog, ngunit nakasunod na pala sa kanya ang isa sa mga miyembro ng gang. Iniwasan niya ang lahat ng pag-atake ng lalaki, hanggang sa makita niya ang isang truck na paparating mula sa kabilang direksyon. Hindi nagtagal, nasira ang kanyang motorsiklo, ngunit hindi tumigil ang lalaki sa paghahanap sa kanya. Sa mga oras na yun, inilunsad ni Mai ang sunod na pag-atake mula sa ilalim ng tubig, at ang dalawa ay nagkaroon ng matinding bakbakan. Dahil sa oras na ito ay malayo na ang mga dumukot sa kanyang anak, pinilit ni Mai ang lalaki na umamin sa kung saan nila dinala ang bata. Mabilis niya namang nakuha ang impormasyong kailangan niya, at pagkatapos ay agad na umalis gamit ang motorsiklo ng lalaki para tugisin sila. Nalaman niya na plano nilang magtungo sa terminal, kung saan dadalhin nila ang kanyang anak sa kabisera. Sa kasamaang palad, nabigo si Mai na mabawi si Maymay, at mabilis silang umalis sakay ng isang closed van. Sinubukan niyang pakiusapan ang mga dumaraang driver na pasakayin siya upang sundan sila, ngunit tinanggihan nila siya dahil sa kanyang magulo at nakakatakot na itsura. Nang wala ng ibang choice, sinubukan niyang pumasok sa isa sa mga ito. Habang nasa biyahe, naalala ni Mai kung paano naging mabuting anak si Maymay, at kahit ano pa ang mangyari, nangako siya sa sarili na gagawin niya ang lahat para mailigtas siya. Inabot ng ilang oras ang biyahe, at pagdating sa destinasyong lungsod, nablangko ang isipan ni Mai. Napakalaki ng lugar at hindi niya alam kung saan magsisimulang maghanap. Pumunta siya sa police station upang iulat kung ano ang nangyari, ngunit ang nakaduting opisyal ay tila hindi naniniwala kay Mai, malamang dahil mukha siyang palaboy, na hindi kayang lumaban sa mga sinasabi niyang mandurukot. Sa mga oras na yun, nalaman ni Mai na hindi lamang ang kanyang anak na babae ang nawawala. Sa mga nakalipas na taon, halos 100 katulad na kaso ang naiulat, kung saan ang mga bata ay dinudukot upang pagkakitaan ng isang mafia.
ang impormasyong ito ay labis na nagpabalisa sa kanya. Nang lumabas sandali ang pulis, hindi siya nagdalawang isip na halukayin ang mga dokumento na naglalaman ng mga detalye tungkol sa mga nangyayaring pagdukot. Bagamat wala siyang pahinga o pagkain sa mga nakalipas na araw, hindi siya tumigil sa paghahanap hanggang sa matagpuan niya ang bahay ng isa sa mga pulis na nagngangalang Truk na may impormasyon tungkol sa mafia. Ngunit sa halip na tulungan siya, agad na inatake ni Truk si Mai na may layuning tapusin siya. Dahil dito, walang ibang choice si Mai kundi ang lumaban para maipagtanggol ang sarili. Paulit-ulit na sinabi ni Mai na gusto niya lang ng impormasyon tungkol sa grupong kumuha sa kanyang anak, ngunit tila takot na takot ang opisyal na parang ayaw na niyang masangkot sa kanila. Alam ni Mai na sa bawat segundong lumilipas, mas nanganganib ang kanyang anak, kaya patuloy niyang sinikap na kumbinsihin ang lalaki na sabihin ang lahat ng kanyang nalalaman. Tumanggi si Mai na sumuko at nagpatuloy sa pakikipaglaban sa opisyal. Sa huli, nagtagumpay si Mai na madaig si Truk, ngunit tumanggi pa rin itong magsalita kahit gaano pa siya kadesperadong nagmakaawa sa kanya. Gayunpaman, nagsimulang mawala ang katigasan ng lalaki nang nakiusap sa kanya ang kanyang ina na ibigay na kay Mai ang impormasyong kailangan niya. Ibinunyag ng lalaki ang lokasyon kung saan malamang na nagtatago ang mafia, at idinagdag pa na kung hindi siya nagkakamali, meron na lang siyang ilang oras na natitira, bago umalis ang tren dala ang mga bata para sa kanilang operasyon. Pagdating sa lugar na inilarawan ni Truk, isa-isa niyang pinabagsak ang mga bantay, at ginawa ito ng tahimik para hindi maalerto ang buong sindikato. Makalipas ang ilang sandali, natuklasan niya ang isang silid na puno ng mga nagkalat na damit, mga palatandaan ng kamakailang naganap na operasyon. Ang masama pa, nakita niya rin ang tsinelas ni Maymay sa sahig. Nang mapuno ng emosyon, nawalan siya ng kontrol at dumiretso sa main office ng grupo, kung saan agad siyang nakipagbakbakan sa ilan pang miyembro. Sa hindi inaasahang pagkakataon, naroon din si Maymay at ang iba pang mga nawawalang bata. Nang makita sila, nagtulak ito kay Mai na lumaban pa ng husto upang mailigtas sila sa lalong madaling panahon. Sinubukan niyang tapusin ng mabilis ang mga kalaban, aware na ang mga natitirang miyembro ay sinusubukan ng ilipat ang mga bihag. Sa kasamaang palad, nang malapit na niyang talunin sila, ang leader ng mafia na si Naewong ay kinumpronta siya. Sa sandaling yun, nagsimulang masira ang kanyang plano na iligtas ang kanyang anak, dahil sa hindi inaasahang pagkakataon, nalaman niyang napakalakas pala ng pinuno ng mafia. Unti-unti siyang nawalan ng malay, at nanghihinang narinig na ililipat ang mga hostage ng umagang yun. Habang nakakadena ang dalawang kamay ni Mai, itinapon siya sa malalim na lawa. Habang lumilipas ang oras, dahan-dahan siyang nilamon ng tubig. Pinilit niyang kumawala sa kanyang pagkakagapos, ngunit tila huli na ang lahat. Sa kabila nito, nagising siya sa isang ospital. Sinabi sa kanya ni Nurse Hita na iniligtas siya ni Officer Van, na tila hinahanap siya mula noong umalis siya sa police station. Nakiusap si Mai na palabasin na siya sa ospital para mailigtas niya ang kanyang anak, ngunit mariing tumanggi ang opisyal, iginiit na wala siya sa kondisyon para talunin ang buong mafia. Bagamat si Van at ang kanyang team ang dapat na maging responsable sa pag-recover sa kanyang anak, hindi niya nakayanan na maghintay na lamang doon. Sa tulong ni Nurse Hita, nagkunwari silang na hostage ni Mai para makalabas siya ng ospital, at ipagpatuloy ang kanyang misyon na iligtas ang kanyang anak. Gumana ang ginawa nilang plano, at sa tulong ni Nurse Hita, matagumpay na nakatakas si Mai. Matapos ibigay ni Nurse Hita ang mga gamit na kailangan niya, napansin nilang sinundan sila ni Officer Van, na sinabi na noon pa man ay alam na niya na ang pangu-hostage ay gawa-gawa lamang. Ipinahayag ng opisyal na tutulungan niya si Mai, at agad silang nagtungo sa tren na narinig ni Mai na binanggit ng sindikato. Pagkasakay nila, agad silang inatake ng mga miyembro ng mafia, at sumiklab ang isang matinding labanan sa loob ng umaandar na tren. Sa labang yun, napatunayang mabisang kakampi si Officer Van habang nahaharap sila sa malaking bilang ng mga kaaway. Mabilis na lumipat si Mai sa susunod na bagon at buong tapang na sinubukang pasukin ito mula sa itaas. Doon, nakatagpo siya ng isa pang miyembro na umatake sa kanya. Nakipaglaban siya gamit ang lahat ng kanyang makakaya, habang sinusubukang panatilihin ang kanyang balanse, dahil sa isang maling galaw, maaari siyang mahulog. Matapos makipagpalitan ng ilang suntok, natamaan siya nito, dahilan para muntik na siyang mahulog. Nakahawak si Mai, ngunit nang nasa loob na siya ng bagon, mas marami pang kalaban ang naghihintay.
Sandali nilang nahuli si Mai at sinubukan siyang gamitin bilang pain, ngunit sa kabutihang palad ay nakalaya siya at isa-isa silang nilabanan. Sa puntong ito, nagsimulang mag-alala ang pinuno ng sindikato. Hindi niya inaasahan na ang simpleng ina na kanilang minaliit ay magdudulot ng ganoong kabigat na problema. Matapos talunin ni Van ang lahat ng mga kalaban sa unang bagon, mabilis niyang sinundan si Mai upang tulungan siya. Agad na lumipat si Mai sa susunod na bagon, handang lumaban kung sakaling naroon na ang kanyang nawawalang anak at ang iba pang mga bihag. Matapos matapang na tumawid sa gilid ng umaandar na tren, muli niyang nakaharap ang pinuno ng mafia. Katulad ng dati nilang pagkikita, madali siya nitong natalo. Gayunpaman, tumanggi si Mai na sumuko at ipinagpatuloy ang pakikipaglaban sa mabigat na kalaban. Tulad ng sinumang ina na desperado na iligtas ang nawawalang anak, handa siyang gawin ang lahat. Habang nagpapatuloy ang matinding labanan, walang kamalay-malay si Van na ang bagon na sinasakyan ni Mai ay nakahiwalay na sa natitirang linya, na malamang ay plano ng mafia dahil ang mga nawawalang bihag ay nasa loob ng nakahiwalay na seksyong ito. Nang ma-realize ang nangyari, agad na naunawaan ni Mai na nasa kabilang bahagi ang kanyang anak, at ito ang nagtulak sa kanya para lumaban pa. Sa pagkakataong ito, tumanggi siyang muling matalo at sinabi sa pinuno na ngayong gabi ay siya na mismo ang tatapos sa kanilang masasamang gawain. Naglunsad siya ng walang humpay na pag-atake, na ang bawat strike ay pinalakas ng pagnanais na tapusin ang kalaban. Hindi nagtagal, naghatid si Mai ng malalakas na blow, na sa wakas ay nagpabagsak sa pinuno. Pagkatapos nito, nakita na ni Mai ang kanyang anak. Nang makahinga ng maluwag, nagpasalamat siya sa kapalaran na nakarating siya sa tamang oras at nakasamang muli ang kanyang pinakamamahal na anak. Gayunpaman, hindi pa dito nagtatapos ang kanilang pakikibaka. Nang makarating ang nakahiwalay na mga bagon sa balak na destinasyon ng mafia, nakita nilang naghihintay na ang mga armadong kalaban. Walang pag-aalinlangang sumugod si Mai sa kanila, at kahit na wala siyang ibang dala bukod sa sarili niyang lakas, hindi umubra ang mga armadong kalalakihan sa isang ina, na determinadong protektahan ang kanyang anak. Sa loob lang ng ilang sandali, nagawa ni Mai na talunin silang lahat. Gayunpaman, sa hindi inaasahang pagkakataon, isang natitirang kalaban ang nanatiling nakatayo, at inatake siya nito bago pa siya makapag-react. Sa kabutihang palad, nakarating na si Van sa pinangyarihan kasama ang iba pang mga pulis, at agad nilang pinalaya ang mga nawawalang bata na kinuha ng mafia. Nang makita ni Maymay ang kanyang ina, napaiyak siya at nakiusap na gumising na siya. Sa buong gabi, itinampok sa balita at mga pahayagan ang pambihirang kabayanihan ni Mai. Namangha ang mga tao nang malaman na ang isang simpleng kolektor na nakatira sa squatter area, ay mag-isang napabagsak ang napakalaking sindikato na matagal nang naghahasik ng takot sa bansa. Sa huli, nagising si Mai sa ospital. Sinabi niya sa kanyang sarili na kahit sino pa ang sumubok na saktan silang muli, lalaban siya at hinding-hindi susuko kahit sino pa ang kalaban, at dito na nagtatapos ang pelikula. Pakipindot naman ng like button kung nagustuhan mo ang pelikula, at kung hindi naman, pindutin mo ng 2 beses ang dislike button para lang makasiguro.